Let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At mga kapanalig, sama-sama po tayong magdiwang sa ating banal na piking. Ngayon po ang panahon pa rin ng Kapaskuhan, ang pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo, at tayo naghahanda pa rin naman sa bagong taon. Pero sana tingnan natin ang katotohanan na isa sa mga dapat nating matutunan sa buhay natin ay kahit na ano pang taon ang dumating, ay laging meron tayong mga kaakibat na gampanin at gawain o di kaya ay pananagutan sa buhay na maaari kumisan ay parang tinatarakan ng balaraw ang ating puso. Tulad ng ating mahal na Inang Maria. Pero tulad din ng mahal na Inang Maria, kahit na ilang ulit man tayong makaranas ng pagkatarak ng balaraw sa ating puso, sa ating kalooban, ito ay mas lalo pang nagpapatatag, nagpapatapang sa ating harapin ang anumang pagsubok sa buhay. Kaya mga kapanalig, sa mga panahon na parang sumusuko tayo at nawawala ng pag-asa dahil sa mga pagsubok sa buhay, humingi tayo sa Diyos ng awa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rin ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan na sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinawi mo ang kadiliman sa sanlibutan nung dumating ang iyong liwanag sa aming buhay. Pasinagin mo sa amin ang iyong paglingap upang marapat namin may pagkapuri at dakilang pagsilang ng iyong anak, na kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos
mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, nakatitiyak tayong nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa Kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos at umiibig sa Kanya ng wagas, ganito natin nalalamang tayo'y nasa Kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos at dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Jesucristo. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo pa simula pa. Ito'y ang salitang narinig na ninyo. Gayunman, may tuturing ng isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, bago sapagkat napapawi na ng kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin sa atin. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na mabulit siya sa kasalanan. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan, sapagkat minulag siya ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tugon. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ng Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya'y sakdal, rikit. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay ilathala, kahit sa ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ang may likha ng buong sangkalingitan, naliligid siya lagi ng dangal at kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya ay kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika.
Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas na marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At mga kapanalig, sa atin nga pong ebanghelyo po ngayon ay atin na pong natutunan ng isang bagay na ang Panginoong Hesukristo ang liwanag na tatanglaw, ang liwanag nagbibigay ng karangal at kaligtasan sa bayan. Siya ang Panginoon na ating tanglaw sa buhay, liwanag ng ating buhay. Pero tandaan din natin yung katotohanan na mas na-appreciate natin yung liwanag kapag alam natin kung gaano yung kadiliman. Kung minsan, kailangan mong matikman ng pait para alam mo kung gaano katamis ang matamis. O di kaya ay makita mo yung hirap ng nasa kadiliman upang ma-appreciate mo talaga yung liwanag. Pero sa atin ng ebanghelyo ngayon, ganun din naman ang sinasabi kay Maria ng ating propetang si Simeon, na ang iyong anak ay nakatalaga, sabi nga yan, sa ikapapahamak o ikaliligtas na marami sa Israel. Subalit, alam niyang ating mahal na Maria, ito'y isang misyon na gagampanan upang iligtas ang sangkatauhan. Pero meron tong kaakibat na sakit ng kalooban na parang ang puso mo'y tinarakan ng isang balaraw. Pero hindi mo iindahin kasi yung sakit eh. Hindi mo iindahin yung sakit na mararamdaman ng iyong kalooban kung alam mo na ito ay merong kahihinat ng mabuti at maganda. Naalala ko tuloy, nung bata kaming maliit, tuwan-tuwa ang nanay ko pag nakikita kami naglalaro, masaya, habang lumalaki. She would always tell that story na yung mga anak ko, nung bata, ganito, hanggang sa sila lumaki, ganyan. Gustong-gusto niya nakikita yung growth, yung kami ay natuto maglakad, tumakbo, tumawid ng kalsada, matuto sa school, mag-drawing, hanggang sa kung ano ang marating namin. Until dumating nga sa point na yung mother ko unti-unti nang lumabo yung mata. So hanggang sa dumating siya sa point talagang wala na siyang nakikita. Pinagamot namin, tatandaan namin, din namin sa doktor. Sinabi ng doktor, makakita pa po kayo o operahan po namin kayo. Paglabas ng clinic ng doktor, sabi sa amin ng nanay namin, anak, ayoko magpa-opera. Bakit? Tatakot ako. Pero sandali lang naman po, naku anak, hindi ayoko, wag niyo akong pilitin dahil ayoko, hindi ako magpapa-opera. Okay na sa akin, bulag ako. Okay lang sa akin na hindi na ako nakakakita. Nasa bahay lang naman ako. Basta ayokong magpa-opera. Ayokong makaranas ng ganyang hirap ng pagpapa-opera na yan. Baka napakasakit, hindi ko kayanin. Kaya okay na ako, sabi niya ganoon. Hindi naman namin pinilit. Yun nga lang, lagi kong pinariringgan ng nanay ko. Nasabi ko sa halimbawa sa nanay ko, isang araw na, naku nay, ang galing-galing magsayaw nung dalawa mong pamangkin. Kahuhusay kumendeng-kendeng, napakahuhusay sumayaw. Sayang, hindi ninyo nakikita. Tahimik ang nanay ko. Maganda ba talagang sumayaw yung mga apo ko? Ay, kagandang sumayaw. Pero sayang, hindi nyo na nakikita. Kapag naman minsan sumagala yung bata, naku nay, tignan niyo yung apo ninyo, napakaganda, cute, naku, parang prinsesa. Ay, sorry nay, hindi niyo pala nakikita. Sayang, hindi niyo nakikita. Ganda-ganda pa naman ng inyong apo. I will always tell that na ganoon.
pag narinig na nanay ko yung maganda, maayos, nakakatuwa, yung inyong mga apo, lagi siya napapabulong na, sayang, hindi ko nakikita. Nako, minsan naman, nagkakakwentuhan kami noong kapatid kong babae noon, nag-chat kami, nagwo-work pa siya sa abroad at siya'y uwi na. Naku, Nay, ang payat-payat na ngayon ni Maridet, oh. Kaganda ni Det, napakapayat. Sayang hindi niyo nakikita. Lalo na't uuwi na daw siya. Pag uwi niya, nakaw, sayang hindi niyo makikita. Hindi niyo nakikita, ang ganda-ganda. Dahil sa lagi ko sinasabi sa nanay ko yung sayang hindi mo nakikita. Isang araw sabi ng nanay ko, Nak, samahan mo nga ako sa doktor uli. Bay, bakit? Tingnan ko, baka pwede akong magpa-opera kung talaga naman makakakita na ako. Di ba sabi yung tatakot kayo, ayaw ninyo, at baka masakit, baka mahirapan kayo. Naku, anak, gusto ko nang makita yung mga apo ko. Sabi mo yung magaling magsayaw, gusto kong makitang sumasayaw yung mga apo ko. Gusto kong makitang mga itsura ng mga apo ko. Tsaka kayo din mga anak, gusto ko nang makita kung anong itsura ninyo. Sabi ng gano'n ng nanay ko. Kaya tuloy, nagpa-opera siya noon sa mata. At hindi lang yon, luminaw ng kabahagya yung kanyang mata, nakakita siya. After ilang years, lumabo uli. Nang lumabo, sabi ng nanay ko, anak, magpapa-opera uli ako. Yan, natatawa nila ako, sinasabi sa nanay ko, dati takot kayo magpa-opera, ngayon gusto kayo magpa-opera. Kasi nga, anak, dumating na ako sa punto na titiisin ko na yung sakit, makita ko lamang yung aking mga apo't makita ko lamang kayo. Basta mahalaga makakita ko at makita ko yung pamilya ko. Yan ang sabi niya. So yung ikaw ay masaktan, yung ikaw ay masugatan, kuminsan hindi mo nakatatakutan yun kasi meron siya magandang kahihinatnan. Alam mo kung ano yung kabutihang idudulot noon. Kaya kakayanin ko. So balik tayo sa mahal na Inang Maria, no? I do believe na nung sabihin sa kanya ni Simeon ito, hindi siya nakaramdam ng takot. Lalo pat during that time, pangko niya ang kanyang anak. At ang nasa isip ng mahal na Inang Maria, anak ko to kahit tarakan pa ako ng balaraw, hindi ako matatakot sa anumang balaraw. Siguro para lang yung nanay ko siguro kung nanay ko tatanungin mo, kahit ilang daang beses mo ko operahan sa mata, basta o isang ama, o isang magulang, o isang kapatid din na nagmamahal, kahit ilang ulit mong tarakan ng balaraw ang puso ko, kung okay. Kaya mga kapanalig, kung ano man yung dapat mong pagdaanan ngayon, o kung ano man yung pagdaraanan mong hirap ngayon, tingin ka lang sa mga anak mo, o tingin ka lang sa mga kapatid mo, o tingin ka lang sa mga pamilya mo, makakaya ko pa. Kahit ilang beses akong matarakan ng balaraw, kakayanin ko kung ito ang paraan ng kaginhawahan o di kaya ng mapagkaahon sa hirap ng aking pamilya. Kapanalig, hindi siya nagiging dahilan para ikaw ay masaktan lang, masugatan, at para kang nakabilanggo. Sometimes, yung mga sacrifices natin may hurt us, but it also liberates us. Sana, nagiging dahilan ito para maramdaman mong ikaw ay lumalaya. Lumalaya sa kahirapan, lumalaya sa kalungkutan, lumalaya sa kapighatian, at kakayanin mo kahit ilang ulit kang tarakan ng balaraw. Amen. At mga kapanalig, dumulog tayo sa Panginoon mapagmahal sa bawat panalangin atin pong itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan bilang isang pamilya, naway maging isang huwaran at gabay ng mga bansa sa mundo sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng pagkakasundo at kapayapaan
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At idawang maipakita ang higit na pagpapahalaga sa mga miyembro ng ating pamilya na ang pagmamahal ay binabaliwala natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilyang nagkakahiwa-hiwalay naway magkasundo at muling mabuo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makadama ng init ng pagmamahal at pagkalinga na mga kasapi ng kanilang sariling pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw na sa mundong ito naway pagkalooban ng walang hanggang katiwasayan at liwanag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pagmahal, dinggin ang aming mga panalangin at kahilingan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa at pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na ring binigay para kami maging marapat na ipaunlakan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin naging hayag na kapiling, dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin. Sa amin nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami, at ang katauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang pinipisang muli sa iyo ngayon, upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel sa siawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, 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 Hosana. Panginoon, Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin banal ang kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya, aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, alingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Biyaheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang isang bayan ng Diyos, dumulog tayo ngayon sa Ama sa panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian. Na hangaming kakani sa araw-araw at patawarin
Sala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo kong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ko sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ko at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapagsalo sa banal na pagkinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw
sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Salutaris hostia, quae celi patis hostium, bella premut hostilia, narobur fer auxilium, unitrino ve Domino, sit sempiter na gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan, lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa. Ang mga natatakot at nalulumbay. Ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ang hirap sa buhay. Ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet vides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti abur troque comparsi laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestitisti eis, Omne delectamentum in se habente. oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribui quesumus, itanus corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis, iuditer sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Hesukristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo, tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Hesukristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.